Amen. Tayo po idadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng mananagawa ng ating dakilang Diyos, kung saan ito po yung pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon na siyang ating kaligtasan. At sama-sama po muna tayong tumayo upang tayo po magbigay galang salita ng ating dakilang Diyos na ito po dadalhin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Amen. God bless you sa ating beloved Brother Junet. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang panalangin po ng aming ginagalaw Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong malagawa ay natapos na tigit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na bigay sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit patawarin, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, buksang pang-unawat kaisipan ng bawat napikinig, at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, and we lose and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turot aral na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Purihin ang ating pinakamalapit Kristo. Ang ating tatalakayin, mga minamahal, friendship of the world. Sa Tagalog, pakipagkaibigan sa sanlibutan. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly. Dito po sa Santiago 4, talatay 4, ganito po ang pagkasulat. Kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mangang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Sabi ng ating pag-aaralan, friendship of the world o pakipagkaibigan sa sanlibutan. Dahil maraming tao, mga minamahal, ang kanilang buhay ay nasa sanlibutan. Lalo na ngayon, mga minamahal, tunay namang pababa, mga minamahal sa iba't ibang lugar, ang tinatawag na COVID-19. Ang ibang tao, mga minamahal, ay totoo namang makikita natin, hindi lang ibang tao, maging mga Kristiyano, mga minamahal na sila ay bumabalik sa tinatawag na gawang pangsanglibutan. Ang ibig sabihin, yung kasi ang instinct ng tao, ang sanlibutan ay ang buhay para sa kanila at kailangan nila ang sanlibutan upang sila ay mabuhay. Pero iba naman ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ikaw ay nakipagkaibigan sa sanlibutan, magiging kaaway ka ng Diyos. Maliwanag yung ating nabasa. Ang sabi, kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mang maging makipagkaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang tawag pala sa taong nakipagkaibigan sa sanlibutan ay nangangalunya. Kasi dapat isa lang ang ating kaibigan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Walang pinag-iba yan. Sa kung mag-aasawa ka, dapat isa lang ang asawa mo. Pag ginawa mong dalawa yan o humaka ka pa sa iba, mga minamahal, ang tawag sa iyo ay nangangalunya. Gayon din pala, kung ikaw ay maglilingkod, paglingkuran mo ang isang Diyos, siya ang matalik mong kaibigan, ang kaibigang hindi ka kalilimutan, hindi ka iiwanan sa oras ng pangailangan, dadamayan ka niya. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero, pag ang inibig mo ay sanlibutan, mga minamahal, ang sabi, nangangalunya ka na, nakipag-away ka pa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pala ang taong nakipagkaibigan sa sanlibutan, mga minamahal, wala siyang magandang kapalaran. Tama lang naman, mga minamahal, na siya, sabihin natin, magiging maswerte ang kanyang buhay.
Iba yung salitang maswerte, iba yung sinasabing pinagpala ang buhay, mga minamahal. Kagaya nung ating mga napakinggang patotoo, mga minamahal, na pinagpala ang buhay dahil ang Diyos ang nagpala sa kanila, mga minamahal, ang ginagawa nila at tanging nilang kaibigan at pinaglilingkuran ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero pag nawala na ang Diyos sa buhay mo, iniwanan mo na ang ating pinakamamahal na Panginoon, at nasa sanlibutan na ang pag-ibig mo, ang kaibigan mo na ay ang sanlibutan, mga minamahal, kahit hindi mo sabihin, hindi ako nakipag-away sa Diyos, Diyos pa rin ang Diyos ko. Kahit hindi na natin sabihin, banal na kasulatan mismo ang magsasabing, kaaway mo na ang Diyos, mga minamahal. Kaya, maswerte ka lang, tawag sa'yo. Pag sinabing maswerte, meron kang bagay na nasa'yo na pansamantala lamang. Kasi pag sinabing ikaw ay pinagpala ka, ang bagay na nasa'yo, mananatili sa'yo, magpakailanman dahil ang nagbigay sa'yo niyan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero pag ang swerte galing sa sanlibutan, meron ka ngayon, mga minamahal, maaring mamaya wala na. Meron ka ngayon, bukas wala na. Sa susunod na araw, wala na. At yan ang nangyayari sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya nga, ang bagay na meron sila, ay hindi nila pinakikinabangan. Bakit? Sinasabing ang pakipagkaibigay sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos. Ano ba ang meron sa sanlibutan, mga minamahal? Minsan sabi ng iba, masama bang ako'y magpakasaya sa sanlibutan? Ginawa ng Diyos sa sanlibutan, Tama yun, mga minamahal. Ginawa ng Diyos ang nasa sanlibutan. Ang daigdig na ito'y ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero yung kasalanan ginawa ng tao sa daigdig, hindi po yung ginawa ng mahal na Panginoon. Ang ginawa ng tao ang sanlibutan, itong mundo natin, mga minamahal, one of the planet is planet Earth. One of the planet is planet Earth. Dahil maraming planet, mga minamahal, at sa planet Earth, mga minamahal, dito inilagay ng mahal na Panginoon yung kanyang nilikha. Yan yung tao, yan yung mga halaman, mga hayop, mga minamahal. Pero ang tao, mga minamahal, dinungisan niya ang sanlibutan. Kaya lumalabas na kapag inibig ng tao ang sanlibutan, automatically nakipag-away siya sa Diyos. Bakit? Ano ang meron sa sanlibutan? Basahin natin. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, niyang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, dadapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang meron sa sanlibutan? Bakit kapag inibig ng tao ang sanlibutan, ay magiging kaaway siya ng Diyos? Ibalik yung dati ko, nabawasan. Hinigop yung boses ko, yung dati, yung kanina. Sabi ng verse 16, mga minamahal, ang laman ng sanlibutan ay sinasabing ang masamang pita ng laman. O hindi ang ginawa ng Diyos, mga minamahal. Yung masamang pita ng laman, sinasabing lust of the flesh, ang gumawa niyan, ang taong nilikha ng Diyos sa sanlibutan. Dahil nilikha ng Diyos ang tao sa sanlibutan upang maglingkod sa Kanya. Kaya sinasabi, mga minamahal, we are created according to the image of God. Doon tayo nilikha ng Diyos, mga minamahal. Pero ang tao sa kanyang sarili, lumikha siya ng kasalanan na nasa sanlibutan. Yun yung sinasabing lust of the flesh. Una nating nabasa, pita ng laman. Ang sabi, ang sanlibutan ay may masamang pita ng mga mata. Lust of the eye. Yun ang meron sa sanlibutan. At ang sabi, mga minamahal, at kapalaluan ng buhay. Sinasabing pride of life. Sa makatuwid, mga minamahal, merong tinatawag na 3 bagay na nasa sanlibutan. Kaya pag inibig ng tao ang sanlibutan, makikipag-away siya sa Diyos. Ang sabi, merong tinatawag na lust of the flesh o pita ng laman, lust of the eye, pita ng mata, and tinatawag na kapalaluan ng buhay, yung sinasabing pride of life. Kaya ang tao, mga minamahal, punong-puno ng pride sa buhay. Hindi ba?
Yung tao kahit wala siyang kakayahan, sabi niya, kaya ko yan. Pero ang totoo, wala siyang kakayahan, mga minamahal. Hindi ba? Kung ano ang makita ng tao, gusto meron din siya. Kung ano makita niyang meron sa kapitbahay niya, sa kanyang kapwa, kahit mangungutang lang, gusto meron din siya. Yung kasi yung tinatawag na lust of the eye. Kung ano ang makita niya, gusto niya meron siya kahit wala siyang kakayanan, mga minamahal. Yung lust of the flesh, mga minamahal, yun yung inihahandog ng tao ang kanyang sarili sa kasalanan. Kung anong kasalanan meron sa sanlibutan, mga minamahal, uso sabong ngayon Online sabong, uso, o di makikiuso, mga minamahal, nung pala, ibinebenta na yung anak para merong pantaya sa sabong. Hindi ba yan ang balita ngayon, mga minamahal? Ibinenta niya yung kanyang anak. Bakit? Malaki na ang kanyang utang. At gusto pa niyang magsabong ng magsabong, online sabong. Ang tawag dyan, mga minamahal, lust of the flesh. Ibig sabihin, pita ng laman yan. Inihahandog mo ang iyong sarili sa kasalanan ng sanlibutan. Yun pala ang meron sa sanlibutan. Kaya sinasabing, pag inibig mo ang sanlibutan, automatically, you are the enemy of God. Kaaway ka kagad ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya ang sabi ng verse 17, mga minamahal, at ang sanlibutan ay lumilipas. Ibigin mo ang sanlibutan ay lilipas. Kung ano man ang meron ka sa sanlibutan, hindi mo pakikinabangan dahil pati ikaw na nasa sanlibutan ay lilipas. Ang ibig sabihin, mawawala. At ang masamang pita na iyon, natapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay mananahan magpakailanman. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa makatuwid, ang sanlibutan ay lilipas. Ang masamang pita ng sanlibutan ay lilipas. Kasama ang taong umibig sa sanlibutan, lahat sila ay lilipas. Ang sabi, ang mananatili lamang magpakailanman ay ang sinasabing gumagawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Dahil mula sa makasalanang sanlibutan, saan sila dadalhin? Dadalhin sila sa kanilang tunay na tahanan. Yung tinatawag na New Earth and New Heaven, yan ay sa piling na ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Hindi sila lilipas, mananatili lamang silang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng verse 15, pag binalikan natin, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang bagay na nasa sanlibutan. Ano daw ang gagawin? Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Maging ang bagay na nasa sanlibutan, nagpapasa sa iyo, nagpapasagana sa iyo, huwag mo siyang ibigin. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kundi ang sino mang ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So, yung pakipagkaibigan sa sanlibutan, pakipag-away sa Diyos, pag inibig mo ang sanlibutan, maging ang bagay na sa sanlibutan ang sabi, maliwanag ang sinasabi, wala sa'yo ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit. Kung wala ang pag-ibig ng Amang nasa langit, mga minamahal, o ano man ang meron ka sa sanlibutan, ikaw na nasa sanlibutan, magiging pansamantala ka lamang dahil ikaw ay nakipagkaibigan sa sanlibutan. Kaya nga ang ginawa ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga hinirang, mga minamahal, ang sabi dahil ang sanlibutan ay lilipas, mga minamahal, kaya nga hindi tayo itinalaga ng Diyos sa sanlibutan. Pinahintulutan lang tayo ng ating mahal na Panginoon na nandito tayo sa sanlibutan, subalit mula sa makasalanang sanlibutang ito, tayo ay hinirang ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang ibig sabihin, sa makasalanang sanlibutan ito, tayo ang mapalad na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basa. Let at the same time, kasama ang John chapter 17, verse 14 and 17. Kindly. Ito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talatay 19. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupot sa inyo ang sanlibutan. Amen. Supporting verse. Dito po sa Juan 17, talatay 14 hanggang 17, ganito rin po ang pagkasulat. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan nila sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pagkabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Sa ating unang nabasa, John chapter 15, verse 19, ang sabi rito, mga minamahal, kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, kung ang mga anak ng Diyos ay taga-sanlibutan, iibigin ka ng sanlibutan. Gustong-gusto ka ng sanlibutan, mga minamahal. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Naintindihan natin yon. Kaya pala meron tayong pag-uusig, mga minamahal. Kaya pala yung dati mong kaibigan, kaaway mo na ngayon, ayaw nang sumama sa'yo. Kasi hindi ka pala taga-sanlibutan. Kasi kung taga-sanlibutan ka, tagapagmana ka ng tinatawag na kaparsohan sa impyerno at dagat-dagatang apoy, iibigin ka ng sanlibutan. Pero sabi ng ating nabasa, dahil tayo'y hinirang ng Diyos mula sa sanlibutan, kaya napopuot sa mga anak ng Diyos ang taga-sanlibutan. Kaya wag na tayo magtaka kung uusigin ka. Dahil hindi ka taga-sanlibutan, mapalad ka, isa ka sa hinirang ng ating mahal na Panginoon mula sa sanlibutan. Doon pa lang mapalad ka na. Sa napakaraming tao, mga minamahal, isa ka sa pinagpalang pinili, hinirang ng ating mahal na Panginoon mula sa makasalanang sanlibutan. Wala pang pinag-uusapang kagalingan. Wala pang pinag-uusapang financial and material blessing. Wala pang pinag-uusapan, mga minamahal, mapalad ka ng hinirang ka ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating beloved Lord Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, kahit walang langit, maglilingkod pa rin ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil Diyos ang humirang sa iyo sa sanlibutan, pagpapalain ka, ang tawag sa iyo, mapalad na hinirang mula sa sanlibutan ng ating mahal na Panginoon. Kahit walang langit, sabi ng ating ginagalang mahal pastor, paglilingkuran pa rin niya ang ating mahal na Panginoon. Pero ang katotohanan, dahil pag hinirang ka ng Diyos mula sa sanlibutan, kaya ka tinatawag na mapalad, ang ibig sabihin niyan, totoo namang tagapagmana ka ng langit na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, nilagyan natin ng supporting verse, mga minamahal. Anong ginawa ng Diyos para tayo ay mawala sa tinatawag na pakikipagkaibigan sa sanlibutan? Ang sabi ng John chapter 17, verse 14, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. Yun ang dahilan kung bakit tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Meron palang ibinigay sa atin ng Diyos sa kabila ng katotohanang makasalanan ng sanlibutan. Hinirang tayo ng mahal na Panginoon sa sanlibutan para hindi tayo makipagkaibigan sa sanlibutan at hindi maging kaaway ng Diyos. Ang sabi, kalakip ng paghirang ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang kanyang salita. Sabi ng unang pangungusap, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Verse 17, pakabalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung palang salitang ibinigay ng Diyos sa atin, nang tayo'y piliin sa sanlibutan, mga minamahal, yun pala ang tinatawag na magdadala sa atin sa kabanalan ng katotohanan. Kaya sabi ng ating nabasa, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, sabi ng ating mahal na Panginoon, at pakabalin mo sila sa katotohanan dahil ang salita mo ay katotohanan. Kaya ang kailangan ng tao, mga minamahal, yung salita ng Diyos, yung totoong salita ng Diyos, mga minamahal. Dahil merong salita ng Diyos, pero yung mga ngaral, hindi totoong salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya sinasabi, mga minamahal, ni Apostol Pablo, yung kanyang pangangaral, my preaching is not enticing word of man's wisdom, but with the demonstration and powers of the Holy Spirit. Yun daw pangalan ni Apostol Pablo, mga minamahal, hindi din sa mapanghikayat na salita lamang, kundi meron tinatawag na demonstrasyon o kaganapan, manifestasyon ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yon ang tunay na salita ng ating mahal na Panginoon. Kagaya natin, ano ba alam natin sa kabanalan, mga minamahal, hindi ba? Ang alam natin, pag nagpaulit-ulit ka ng panalangin, palagi kang nandoon sa simbahan, banal ka na. Yun ang alam natin, hindi ba? Wala naman tayong alam sa tunay na kabanalan. Ako nga, sa buong buhay ko sa kapalengke, nakasando lang ako tsaka nakashort, mga minamahal. Sa buong buhay ko sa palengke. Ang alam namin, basta pagdating ng alas 5, linggo, sasamba kami sa Diyos namin, mga minamahal. Iba't ibang klaseng Diyos, malaki maliit, puti ang buhok.
Dilaw ang buhok, itim ang buhok, kulot ang buhok, tuwit ang buhok. Kasi nanay ko kapangpangan, kaya pag Diyos ang pinag-uusapan, hindi kayo uubra sa amin. Marami kaming Diyos sa bahay. Linggo-linggo, meron din kaming padasal. Kapampangan kasi nanay ko, mga minamahal. Alam namin, banal kami. Pero wala yung tunay na salita ng Diyos. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang ibinigay ng Diyos ang kanyang salita at magpapabanal sa iyo dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ngayon, nalaman na natin ang tunay na kabanalan. Ano ba ang tunay na kabanalan? Bihisan mo ang iyong katawan na templo ng Diyos ng tamang kasuotan, magbihis ka ng may kabanalan. Ang tinatawag na outward holiness. Ibig sabihin, palabas na kabanalan. Inward holiness, mga minamahal, o panloob na kabanalan, wala ka ng galit, wala ka ng puot, wala ka ng inggit, mga minamahal. Hindi ka na mainggitin, hindi ka na sakim, hindi mo na iniibig ang salibutan dahil ang ibinigay sa iyo ng Diyos, ang kanyang salita na nagpabanal sa iyo, ang salita niya ay katotohanan. Bakit, mga minamahal? Ano ang tinatawag na bunga, mga minamahal, ng pakipagkaibigan sa sanlibutan? Ano ang magiging bunga nito sa tao pag nakipagkaibigan ka sa sanlibutan? Dahil sa banal na kasulatan, mga minamahal, merong taong bumalik sa sanlibutan. Basahin natin, then supporting verse natin ng Galatians. Basa. Dito po sa aklat ni Ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 10. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibasa iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa sa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. Amen. Supporting verse. Dito po sa Galacia, Kapitulo 5, ang talatay 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naunawaan po lahat natin yung ating nabasa, mga minamahal. Ang sabi sa huli nating nabasa, ang lahat daw ng gumagawa ng bagay na yon ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos dahil nakipagkaibigan sila sa sanlibutan at sila ay kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kaya wala silang mamanahin. Hindi sila takapagmana ng kaharian ng ating mahal na Panginoon. Si Demas, mga minamahal, sino ba si Demas kasama ni Pablo? Sino si Pablo? Si Saulo, mga minamahal. Isang taong abogado na dating umuusig sa Kristiyano, mga minamahal, pinabibilanggo niya, pinapapatay niya, pero hinilang siya ng mahal na Panginoon mula sa sanlibutan. Isang araw, mga minamahal, nabulag siya. Nawalan siya ng paningin, nagtataka siya, bakit bigla siyang nawalan ng paningin? Wala naman siyang karamdaman, mga minamahal. Suddenly, nawalan siya ng paningin, bigla na lamang. At nakarinig siya ng tinatawag na tinig. Ang sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Narinig niya, bulag siya, mga minamahal. Ngayon, ang sabi ni Pablo, sino ka ba, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Sa madaling salita, mga minamahal, binulag pala siya ng ating mahal na Panginoon. Subalit, nang siya ay makakilala sa ating mahal na Panginoon, anong nangyari? Bumalik uli yung kanyang paningin, pero hindi na ibalik sa dati. Ibig sabihin, mga minamahal, kung wala siyang grado noon, nagkaroon na siya ng grado, malabo na ang kanyang paningin. Kaya ang ginawa ni Pablo, mga minamahal, nanalangin siya. Ang sabi niya, mga minamahal, ilang beses niyang hiningi sa Panginoon, ibalik ang kanyang maliwanag na paningin. Ang simpleng sagot ng ating mahal na Jesucristo, my grace is sufficient unto thee. Ibig sabihin, ang biyaya ko sa iyo ay sapat na.
Ibig sabihin, kahit malabo ang mata niya, mga minamahal, sapat na ang biyaya ng Diyos na nasa kanya. Hindi na kinakailangang ibalik ang linaw ng kanyang mata. Kaya ang ginawa ni Pablo, mga minamahal, naging mangaral siya ng ating mahal na Panginoon. Kahit saan siya pumunta, ang kamay ng Diyos ay gumagawa ng himala. Ang patay ay nabubuhay, kay tungin ay gumagaling lahat ng mga incurable sickness and diseases, gumagaling mga inaalian na masamang espiritu, pinalalayan ng ating mahal na Panginoon sa panalangin ni Pablo. Meron siyang assistant, meron siyang kasama, mga minamahal. Walang iba si Dimas. Lahat ng himala ng mahal na Panginoon ay nakita ni Dimas, naranasan ni Dimas, mga minamahal. Pero pagkatapos ng himala, ang kanilang pangit na kalagayan, dadali sila sa liwasang bayan. Papaluin sila ron ng 40 times, mga minamahal. Ibig sabihin, pagkatapos ng kagalakan, mga himalang nakikita nila sa pangalan ng mahal na Panginoon, ang lahat ay gumagaling at napapalaya sa masamang espiritu, mga minamahal. Ang kapalit nun ay parusa ng mga tao na sa sanlibutan. Yung pagsubok na yon ang hindi nakayaya ni Dimas. Kaya sabi ng ating nabasa, 2 Timothy chapter 4, verse 10, ng ating nabasa, huwag niyong kalimutan ang talatang yan, isulat niyo. 2 Timothy chapter 4, verse 10. Nang nasa pagsubok na si Dimas, mga minamahal, ano kanyang ginawa? Inibig niya uli ang sanlibutan. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibhasa'y inibig niya ang sanlibutang ito. Naintindihan natin? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pag inibig mo na uli ang sanlibutan, mga minamahal, baliwala na ang ginawang himala ng ating mahal na Panginoon. Kasi inibig mo uli ang sanlibutan. Ano na ang magaganap, mga minamahal? Yung nabasa natin sa Galatian. Na ang sabi, mga minamahal, papasok na ang tinatawag na pita ng laman. Ano ang pita ng laman, mga minamahal? Sabi ng 19, hayag ang magawa ng laman sa makatuwid bagay, pakikiapid. Makikipag-apid ka na. Karumihan, kalibugan, lasciviousness, yun na ang gagawin mo, mga minamahal. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho. Mahilig ka na makipagtalo. Malibighuing ka na, mga minamahal. Mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi. Mahilig ka na makipag-away, mahilig ka na gawa ng dibisyon, yung kampi-kampi, mga minamahal. At sabi, mga pagkakababahagi, mga hidwang pananampalataya. Kakalas ka na sa tamang pananampalataya. Bababa na ang tas ng iyong pananampalataya. Sabi ng verse 21, mga kapanaghilian, inggitero ka na. Mga paglalasing, lasinggero ka na. Sino lasinggero dati? Taas ang kamay. Yung dating lasinggero, tinatanong ko, ako, umiinom din ako dati. Iba nga kami maghalo-halo, mga kapatid, eh. Di ba, ang halo, gin. Haluan mo ng ang neutralizer. Ang amin, pinagsama namin, beer at saka yung Santa noon, yung Santa pa. Kasi yung panahon namin, may Santa eh. Cheers na ngayon yun. Pero wala na rin cheers ngayon. Tingnan nyo lasa nun. Hindi ko sinabing subukan nyo, Ang sama ng lasa nun. Kasi 4 kaming lalaki, nag-iimbento kami ng hard na iinumin namin eh. Hindi ba? Ang pinagsama mo yung Santa, yung cheers, at saka yung beer, ang sama ng lasa nun. Hindi mo makakayanan, mga minamahal, pero malupit din ang tama. Di ba? O, sino umiinom dati? Taas ang kamay. Masarap bang uminom? O, masarap daw. Ay, di ba? Nagkamali ata ako ng dinig. Okay, maging tapat tayo. Sino pa ang umiinom ngayon? Taas ang kamay. Wow, praise the Lord. O, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala nang umiinom sa inyo ngayon, Pero tubig, meron. O, yan, umiinom tayo ng tubig. Dahil sabi, kung lasinggero ka, mga minamahal, yan ay gawa pa rin ng laman. Ang sabi rito, mga minamahal, aking pinapaunang ipinapaalala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo na ngayon magtatanong sa ating sarili, nangangalunya ka ba? Hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Ikaw ba'y mapanibighuin? Inggitero ka ba? Mahilig ka ba sa kampi-kampi? Magagalitin ka ba? Nasa hidwa ka bang pananampalataya? Lasinggero ka ba?
Di ba? Nasa kalibugan ka ba? O, sagutin mo na. Hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Yung kasi ang pita ng laman na nasa sanlibutan, kapag nakipagkaibigan ka sa sanlibutan, kaya si Dimas, mga minamahal, ang sabi, siya ay muling umibig sa sanlibutan. Kaya pag umibig ka sa sanlibutan, kaaway ka ng Diyos dahil ang gagawin mo ay ang pita ng laman sa sanlibutan, sinasabing hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sinasabi, mga minamahal, na tayo hinirang ng Diyos. Dahil hinirang tayo ng mahal na Panginoon, kinakailangan natin ng kabanalan, mga minamahal, at ang bumihi sa atin, ang salita ng Diyos, ang salita niya ay katotohanan. Sabi ng banal na kasulatan, ang kailangan lang natin ay pagtitiis. Habang tayo na may nagtitiis, ang tao naman sa sanlibutan ay nagtitiis. Aniwala kayo ron? Tayo nagtitiis, tayong huwag magkasala para hindi mawala ang pagkahirang ng Diyos sa atin, hindi tayo maging kaaway ng Diyos, hindi tayo makipagkaibigan sa sanlibutan, kaya tayo nagtitiis. Pero ang sanlibutan, mga minamahal, nagtitiis din. Dahil pagkatapos ng kanilang kasiyang pangsanlibutan, yon ay magbubunga ng tinatawag na karamdaman. Mahabang panahon na nasa karamdaman, ang pinakahuli pa rin ay tinatawag na kamatayan. Kaya paglapit sa doktor, isa lang ang sasabihin ng doktor, ipasa Diyos mo na lang. Kaya kahit ilapit pa sa Diyos, wala ng Diyos na magpapatawad ng kasalanan at magpapagaling ng karamdaman. So ang kailangan natin ay pagtitiis para hindi tayo muling makipagkaibigan sa sanlibutan. Sa ating pagtitiis, ang sabi, tayo naman ay gagantimpalaan ng ating pinakamahal na Jesucristo. Last verse, kindly, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Dito po sa Apokalipsis 3 talatay 10, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat tinupad mo ang aking salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang manananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesucristo. Amen? Ating tutuparin ang salita ng Diyos na may pagtitiis, mga minamahal. Pag ginawa natin yan, pagdating man ang pagsubok sa ibabaw ng lupa, hindi natin alam kung anong pagsubok sa ibabaw ng lupa. Ang pandemic nga, hindi natin alam, mga minamahal, na darating. Pero ganun pa man, kahit dumating pagsubok yan sa ibabaw ng lupa, ang sabi, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa sanlibutan. So may Diyos na mag-iingat sa atin, mga minamahal. Dumating man ang pagsubok dahil iningatan natin ang salita ng Diyos na may pagtitiis. Dumating man ang pagsubok, pangako ng Diyos. Dahil hindi ka niya kaaway, hindi ka nakipag-away sa Kanya, hindi mo inibig ang sanlibutan, dumating man ang pagsubok, iingatan ka ng Diyos pagdating ng pagsubok sa sanlibutan. Ano napakinggan natin? Kanina lang, yung nagpatotoo, mga minamahal. Sa palengke siya nagtatrabaho, walang face mask, mga minamahal. Walang bakuna. O, tapos na ang pandemic. Hindi naman siya inubo kahit wala naman siya sinabing inubo siya, mga minamahal. Totoo ang pangako ng Diyos. Pag hindi ka umibig sa sanlibutan, pagdating ng pagsubok sa sanlibutan, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo, umawit sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Habang tayo umaawit, ihanda po natin ating mga sarili sapagkat tayo rin naman ay magsasagawa ng ating banal na hulpunan sa araw na ito. Tayo umawit. Hallelujah. Ang buhay ko ay malugmo sa karumihan. Yan po ang ating dating kalagayan. At ang isip ay inalulong na kaluluhan. Doon na Mga dala niyong baguhan, dala niyong po sa harapan. ang tawag na kaligtasan. Dumating sa atin ang tawag ng kaligtasan. Sa pag-ibig ni Jesus
Ako'y tila pananalig ko'y naglalaho. Pasarang ang sinusunod na bibig Pag sarili ang sinusunod, tayo'y mabibigo. sa pagkilos pulit sa Diyos nilikapan ko. O Diyos, nang makilala ka, Diyos, ang makilala ka, nang lubusan ay aking hangalan, lubusan ay aking hangarin. lagi kong dalangin. Ang puso ko'y kalooban, Sana'y malaman, sana'y maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala ka't tunay. O Diyos, ang makilala ka, Diyos, ang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin, lagi kong dalangin. lagi kong dalangin. Hallelujah. Puso ko'y kalooban, Sana'y malaman, sana'y maunawaan ang pusong kalooban ng ating mahal na Panginoon. yan ang nais ko sa buhay. Ang makilala ka, Makilala ang naisin natin, makilala ang lubusan ng ating mahal na Panginoon. O Diyos, ang makilala ka, ang makilala ng ka, lubusan. Hallelujah. ang lubusan ay aking Yan ang dapat nating maging hangarin. Lagi nating dalangin. puso ko'y kalooban, Ang pusong kalooban ng Diyos. sana'y Dapat nating malaman. Ating maunawaan. yan ang nais ko sa buhay. Ang makilala kang Makilala kang Hallelujah. O Diyos, ang makilala ka. Diyos, ang makilala ka, ang lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso ko't kalooban, sana'y malaman maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala ka tunay. Makilala ka tunay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, para sa ating mga baguhan, mga bisita sa araw pong ito, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay may katapusan. Ito ay lilipas, mga minamahal. Yung mundong ating ginagalawan, lilipas ito, mga kapatid. Subalit, ang gumaganap ng banal na kalooban ng ating dakilang Diyos ay manatili magpakailan-kailanman. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Unang-una po ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga mahal, ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos.
Dapat nating maunawaan na may nag-isang Diyos sa langit na dapat sambahin sa espiritu at katotohanan at paglingkuran at sampalatayanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung maka-Diyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin ng maka-Diyos na pagsisisi? Lahat ng ating mga nagawang pagkasala mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito ay dapat nating talikuran at huwag na po nating babalikan at ito po ay dapat nating pagsisihan. Yun po ang ibig sabihin ng maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. At ang ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang layunin para mapatawad ang lahat ng kanyang mga pagkakasala. At ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan ay hindi na po kayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo. Kanina nakita natin ang ilan ay nanginginig at lumuluha habang nag-umaawit, nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Yun po ay hindi luha ng kahirapan o paghinagpis, yun po ay luha ng kagalakan. Tanda po na sila ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos na buhay sa langit. At mga minamahal, sabi ng Biblia, kapag nakamtan natin, dumating sa atin ang Espiritu ng Diyos. Makamtan natin ang kapangyarihan. Kapangyarihang magpagaling ng mga karamdaman, yung ating buhay ay magbabago, at kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. At sa sandaling ito, mga kapatid, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon, itaas niyo ang dalawang kamay, iyuko niyo ang inyong mga ulo, maging sa ating live webcast viewers. Yan po ay bilang tanda ng inyo pong pagsuko sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Banggitin niyo po ang panalangin aking sasabihin. Ulitin niyo po pagbanggit. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas, hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa puso, sa gawa at katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba ang dalawang kamay, kami na po ang manalangin para sa inyo mga minamahal. Dakila at magpapala na miyama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin ang lahat ng aming mga minamahal na baguhan na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, sa araw pong ito. Mahalapin maging ang aming live webcast viewers, mahalapin abutin mo sila na iyong magpalang kamay, mahalapin pagpalain mo ang lahat ng tumanggap sa iyo, dakilang Diyos. Iligtas mo sila, mahalapin noon maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Pahintulutan mo, dakilang Diyos, na maganap sa kanila ang apat na reglamento ng kaligtasan. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung una at ikalawang reglamento ng kaligtasan ay inyo na pong naisagawa. Ang kulang po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pagkatapos po ng banal na gawain, magpabautismo po kayo, mga kapatid, upang inyo pong maisagawa ang mga reglamento ng kaligtasan, inyo pong makumplitong pagsagawa, mga minamahal, at makabalik na po kayo sa inyo pong